sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan ay may mga nakakasalamuha tayong mga individual na madalas ay nakaka-vibes agad natin. Lalo na at kung pareho kayo ng mga hilig. Ngunit paano kung ang akala mo na mapagkakatiwalaang nilalang ay may tinatago palang madilim na sikreto na maaaring magdulot sa'yo ng kapahamakan. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Becky. Currently working as a nurse sa isang ospital sa Mandaluyong. Since busy ako sa aking trabaho ay madalas ay wala na akong time para makipag-date or even meet a prospective partner. Well, hindi naman ako nagmamadali. So hindi ko din ito masyadong pinoproblema. Basta hindi lang ako dadalo sa mga family gatherings namin. Alam naman natin na madalas sa ganitong mga okasyon ay may mga intermitida tayong mga kamag-anak na kung ano-anong tanong ang ibabato sa iyo. Masabi lang na mas better ang mga anak nila. Sa totoo lang, sa ganitong mga bagay ako nape-pressured. Tipong wala pa naman sa plano mo yung mga bagay-bagay pero bigla kang mapapagawa ng desisyon dahil sa mga udyok sa'yo. Bakit ko nga ba nababanggit ito? Tukol kasi dito ang nais kong ibahaging istorya sa inyo, Papa Dudut. Sa edad kong 33 ay lagi nilang sinasabi sa akin na napag-iiwanan na ako ng panahon para makapaghanap ng aking makakasama sa buhay. Although hindi naman ako nagmamadali and hindi ko din naman ito priority sa buhay, ay may mga pagkakataon na napapaisip din ako sa kung ano nga ba ang pakiramdam na hindi lang mga pasyente sa ospital ang aking inaalagaan, kundi maging ang posibleng mabubuo kong pamilya sa hinaharap. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero kahit papaano naman, ay masasabi kong may maibubuga ako. Kumbaga ay may itsura at okay naman ang aking pangangatawan. Kaya hindi din naman imposible para sa akin ang makahanap ng magiging partner kung talagang gugustuhin ko. Kaya naman ang himukin ako ng aking mga katrabahong may pagka-Gen Z na mag-try ng mga dating apps ay nainganyo na din ako. Medyo hawak ko din kasi ang oras ko sa ganitong mga bagay dahil nasa akin kung kailan ko sila gustong sagutin sa mga messages nila. Tapos tamang swipe left and right lang pag vacant time. Medyo nakaka-enjoy din naman, pero parang nakaka-disappoint lang minsan kapag bigla ka na lamang i-ghost ng mga kausap mo dahil lang sa hindi ka agad nakaka-reply. Muntikan ko na nga din sanang sukuan ang pagsubok nito. At titigil na sana ako dahil parang sayang lang ang ini-invest ng time. Pero biglang dumating si Jack. Hindi po niya tunay na pangalan.
Nung una'y medyo alangan pa ako sa kanya kasi masyadong friendly at feeling close. Kahit pa nga kakikilala pa lang namin. Nagtatrabaho daw siya bilang isang BPO agent sa may bandang BGC. And tulad ko ay nahikayat din siya ng kanyang mga katrabaho na mag-try ng ganitong apps upang makalimot sa kanyang huling relasyon at makahanap ng panibagong iibigin. Napaisip pa nga ako na baka red flag din siya dahil baka kapag na-fall ako sa kanya ay maging rebound lamang ako. Sinabi ko sa kanya ang aking concern habang hindi pa kami masyadong nagiging close at wala pang ligawang nagaganap. Tinawanan lamang naman niya ako. Ayon sa kanya ay hindi mangyayari yon dahil walang-wala sa akin ang ex niya. In fairness naman ay medyo kinilig ang ating ninyo sa sinabi niyang yon. Pero kahit ganoon ay may rule ako na bago magsimula ang ligawan stage ay magkita muna kami. Nagpasya kaming magkita sa isang mall. Dito ko napili dahil maraming tao. Siyempre safety first muna tayo dahil hindi ko pa naman siya talagang kilala in person. At posibleng iba ang ugali niya kumpara noong kausap ko pa lamang siya sa chat. Medyo na late ako noon dahil anong oras na akong nagising sa kadahilan ng puyat ako sa aking duty. Ayon kay Jack ay naroon siya sa isang restaurant naghihintay. Inilarawan naman niya ang kanyang kasuotan para mas madali ko siyang makita. Pagkadating ko doon ay agad ko naman siyang namataan. Nakatalikod siya sa akin kaya naman kinalabit ko siya sabay tanong kung siya ba si Jack. Pagkaharap niya sa akin ay parang napangangaata ako dahil literal na siya ang dream guy ng karamihan sa mga kababaihan ngayon. Matangkad, maputi, may dimples at sobrang napaka-neat ng datingan niya. Literal na makalaglag panty ang kanyang itsura. Napaisip pa nga ako noon na napakabulag naman ang ex nito. Para pakawalan pa ang isang ideal guy na katulad ni Jack. In fairness naman po ay mabait siya sa personal kagaya ng kung gaano siya kabait kausap sa chat. Pero kahit ganon na parang may unsettling feeling sa aking kalooban. Na hindi ko maintindihan ay wala naman itong pinapakitang hindi maganda sa akin. Pero parang may kakaiba lang kasi sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Since bagong kakilala pa lamang naman namin sa personal ay hindi ko na ito masyadong pinagtuunan ng pansin at pinagpalagay ko. Nadala lamang ito ng kaba dahil first meet up pa lang naman namin. Marami ako nalaman sa kanya ng araw na yon dahil palakwento din naman siyang tao. Lumaki pala siya sa isang broken family at noong kabataan niya ay halos wala siyang masyadong nakakasamang matanda sa kanilang bahay. Dahil abala ang kanyang alcoholic na nanay sa trabaho at paghahanap ng alak kaya naman noon pa lamang ay naranasan na niyang maging independent being sa edad na 10 taong gulang. Gumana ata ang aking pagiging psychology student sa kanya at parang nagkaroon tuloy kami ng therapy habang nandoon. Natawa nga lang kami noon pero at the same time ay naging malapit din kami sa isa't isa. Karamihan sa mga hilig kong gawin ay hilig din pala niya kaya naman talagang vibes na vibes kami. Bago kami naghiwalay ng araw na yon ay nag-iwan kami ng pangako na muling magkikita sa day off namin. Habang nasa biyahe ako pa uwi napaisip ako sa aming naging pag-uusap. Tila kasi may bumubulong sa likod ng aking isipan na may kakaiba kay Jack. Kumbagay parang too good to be true ang kanyang atake sa akin. Ayoko namang maging judgmental na tao pero sa uri kasi ng trabaho ko, may mga pagkakataon na malakas ang aming pakiramdam pagdating sa pagkilatis ng isang tao.
Bilang benefit of the doubt na din naman sa kanya ay nagpa siya akong kalimutan na muna yung nararamdaman ko at sa pangalawang beses na magkita kami ay saka ako magdidesisyon kung itutuloy ko pa ba ang pakikipag-usap sa kanya. Pagka-uwi ko ay nakatanggap naman ako ng mensahe mula sa kanya na nagsasabi na nag-enjoy siya sa aming lakad. At kung maaari daw ba niya akong ligawan dahil naramdaman daw ni Jack na parang magkasundo kaming dalawa. Dahil nga medyo may duda pa ako sa kanyang pakay sa akin ay sinabi ko sa kanya na saka kami mag-decide sa bagay na yon pagkatapos ng aming pangalawang pagkikita. Pumayag naman siya dahil alam naman daw niya na mahirap talagang magtiwala sa panahon ngayon. Medyo natuwa naman ako dahil naintindihan niya ako. Kinabukasan ay agad namang nagtanong sa akin ang mga katrabaho ko kung kamusta naman ang naging date ko. Nag-open up naman ako sa kanila ng ilan sa mga napag-usapan namin, pwera na nga lang doon sa personal life niya. Sinabi ko rin sa kanila na medyo duda nga ako dahil parang may kakaiba sa kanya. Kahit pa nga sobrang bait niya sa personal. Natawa na lang naman sa akin ang mga ito. At baka daw pati sa labas ng ospital ay nadadala ko ang nature ng aming trabaho. Nakangiti ko lang na sinabi sa kanila na mas okay na yung sigurado kesa naman pagdating sa dulo ay magsisi ako. Ilang linggo din ang lumipas bago ulit kaming nagpasyang magkita ni Jack. Medyo na busy din kasi ako sa trabaho. Kaya naman ngayon lang ulit ako nagkaroon ng oras. And this time ako naman ang nauna sa kanya. Pagdating niya ng araw na yon ay parang may iba sa kanya. Alam niyo yung pakiramdam na siya ang kaharap mo pero parang ibang tao ang kausap at nakikita mo. Bukod sa pananalita niya ay may kakaiba din sa kilos niya ng araw na yon. Yung Jack na unang nakita ko ay medyo mapagbiro pero this time ay medyo seryoso na ito. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa sinabi ko noong nagtanong siya sa akin. Pero hindi ako komportable sa ipinapakita niyang gawin ngayon. Nagpaalam na lang muna ako sa kanya na pupunta muna ako ng comfort room. Doon ay nagpasya ako na hindi i-entertain ang anumang nararamdaman sa akin ni Jack. Dahil na nga din sa hindi magandang pakiramdam ko sa kanya. Nang makompose ko na ang aking sarili at napag-isip-isip na kung ano ang aking sasabihin ay agad na akong bumalik sa pwesto namin. Bago pa man ako makarating doon ay napansin ko na tila bumubulong-bulong si Jack sa kanyang sarili. Wala namang masyadong tao doon at medyo nasa gilid na bahagi kami ng kainan kaya parang walang nakakapansin sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay nagulat ako nang bigla siyang umiiyak na lang at sinabunutan ng kanyang sarili. Agad-agad naman akong lumapit sa kanya upang pigilan siya sa kanyang ginagawa at patahanin siya. Nang mga oras na yon ay para siyang bata na umiiyak at sinasaktan ang kanyang sarili. Ginamit ko ang nalalaman kong paraan upang mapatahan ang isang bata upang mapakalma ang tila nagbe-breakdown na si Jack. Maya-maya ay tumahan na siya at biglang ngumiti sa akin na parang walang nangyari. Humingi lamang ito ng paumanhin sa akin sabay tanong kung may sagot na daw ba ako sa kanyang katanungan. Hindi naman agad ako nakasagot dahil sa biglang pagbabago ng mood niya. Natauhan lang ako sa ganong pag-iisip nang muli niya akong tanungin. Alanganin lang akong ngumiti sa kanya habang sinasabi na mukhang hindi kami magkakasundong dalawa. Binanggit ko din naman na marami pa naman siyang makikilalang iba na mas better choice kesa sa akin. Nakatingin lang naman siya sa akin habang sinasabi ko yon, Papa Dudut. Hinihintay ko ang magiging reaksyon niya pero parang itong walang emosyon na nakatitig lang sa akin. Kaya nagpasya na akong magpaalam dito. Bago ako tuluyang makalampas sa kanya ay hinawakan nito ang aking kamay. Sabay sabi ng mga katagang mag-ingat ka habang nakangiti sa akin at tila
may nais ipakahulugan. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi, Papa Dudut. OA na kung OA pero parang double meaning kasi ang dating ng mga sinabi niyang yon. Kaya hindi ko po maiwasang hindi mag-isip ng masama. Wala na akong natanggap na kahit na anong mensahe sa kanya. Matapos ang pagkikita namin yon, para makasigurado ay blinako din siya sa dating app kung saan kami nagkakilala. Binura ko din ito bilang safety measure lang ba. Pagpasok ko kinabukasan ay hindi pa din ako mapalagay dahil baka nga masyado naman akong naging harsh kay Jack. Kaya naman tinanong ko ang aking mga kasamahan kung tama ba ang aking ginawa. Hindi naman agad nila akong hinusgahan bagkus ay nagtanong muna ang mga ito kung bakit ganon ang naging sagot ko dito. Ikinuwento ko naman sa kanila ang lahat ng mga nangyari noong huling pagkikita namin. Maging ang kakaibang kilos nito na animo ay tila nag-iiba ito ng pagkatao kapag hindi ako kaharap. Maging sila ay parang napaisip din kung ano ang nangyari dito. Sa ginawi daw nito ay parang may kinakausap itong ibang tao kahit mag-isa lamang siya doon. Base din daw sa behavior nito ay parang may something nga sa kanya. Mabuti din daw na hindi ko ito pinayagang manligaw at baka daw umasa pa ito at kapag hindi ako sagutin ay ano pang gawin ito. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil kapwa mga nurses na may alam din sa ganong forte ang mga nagsabi na hindi lamang guni-guni ang aking napansin kay Jack. Akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat at wala nang magiging problema regarding sa aking nakilala. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Makailang araw pa lamang ata ang nakakalipas ay bigla po ako nakatanggap ng notification sa aking social media. May nag-message request sa akin na hindi ko naman kilala. Usually ay hindi ko pinapansin ang ganong mga mensahe pero parang may nag-uudyok noon sa akin na buksan ko ito. Nang dumating ang break time namin ay agad ko itong binuksan at galing ito sa isang babae na hindi ko naman kilala kung sino. Nagtatanong ito kung ako daw ba yung nililigawan ni Jack. Ayaw ko man sana itong replyan dahil hindi naman natuloy ang panliligaw nito sa akin ay naisipan ko pa din na sumagot dito. Baka kasi may something sa kanila ni Jack at mapagkamalan pa akong kabit. Magalang ko naman itong nireplyan at nilinaw na walang anumang namamagitan sa amin ni Jack dahil tinanggihan ko ang panliligaw nito sa akin. Binanggit ko din na wala na rin kaming komunikasyon kaya kung may relasyon sila ay wala siyang dapat na ikabahala sa akin. Ilang saglit pa ay nag-reply din naman ito sa akin pero kinagulat ko ang sagot nito. Hindi naman daw siya girlfriend ni Jack, nais lang daw niya akong balaan tungkol sa lalaki. Noong naging sila daw kasi nito ay bigla na lamang daw nag-iibang ugali ni Jack at kadalasan ay nauuwi sa pananakit. Kinailangan pa daw niyang ipabarangay ang naturang lalaki dahil lagi daw siyang sinusundan. Ilang mga naging ex na din daw nito ang kanyang nakausap at ganun din ang naging sitwasyon ng mga ito. Sinabihan ko naman siya na hindi ko naman ito sinagot at pinayagang manligaw kaya wala siyang dapat na ikabahala. Iba daw ang ugali ng lalaking yon. Kaya mag-ingat daw ako. May ugali daw ito na sundan ang kanyang nagugustuhang babae. At hindi daw ito basta-bastang sumusuko o tumitigil hanggat hindi nito nagagawa ang gusto niya. Nagyaya ding makipagkita sa akin ang aking kausap dahil may nais pa daw itong sabihin ngunit mas maganda daw kung magkaharap kami. Curious din naman ako sa nais pa niyang sabihin. Kaya naman pumayag ako makipagkita dito. Nang matapos kaming mag-chat ay hindi ko mapigilan na maparanoid dahil sa mga narinig ko. Posible nga kaya naguluhin pa ako ni Jack. Ilang araw din naman ang lumipas at wala nang paramdam sa akin ito. Gayunpaman ay hindi ko pa din maiwasang hindi kabahan dahil baka naghahanap lamang ito ng tiyempo at nagpapalipas ng oras bago gawin ang kanyang plano.
Ito ata yung tinatawag na malakas talaga ang pakiramdam ng mga babae, lalo na sa pakay sa kanila ng mga lalaking kanilang nakakasalamuha. Natatawa na lamang ako sa aking sarili dahil kung ano-ano ang naiisip ko. Nag-focus na lamang ako noon sa aking mga trabaho at medyo excited pa nga dahil hindi ako night duty ngayon at kahit papaano ay maaga ang uwi ko. Mga lampas 6:00 na ng gabi nang nakalabas ako ng araw na yon. Madilim na din sa paligid pero safe naman ang aking pakiramdam dahil madaming tao ang nakakasabay ko. Lalakad pa kami kasi patungo sa sakayan pauwi kaya naman in-enjoy ko na lamang ang paglalakad habang nagmu-music pa. Hindi pa man ako nakakalayo doon ay naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Ayaw ko mang mag-isip ng masama ay pumasok agad sa aking isipan si Jack. Naalala ko biglang nabanggit ng ex niya. Kinabahan tuloy ako at baka eto na ang binabanggit niya. Pasimple akong lumingon sa aking likuran ngunit wala naman akong napansin na kahit na ano o sinong may kakaibang kinikilos. At upang makasigurado ay lumihis ako ng daan. Tinitignan kung may susunod ba sa akin kahit na isang madilim na eskinita ako dadaan. Parang shortcut din kasi yon patungo sa sakayan. Delikado man ang aking ginawa ay gusto ko lang din kasi talagang malaman kung may dapat ba akong ipangamba tulad ng sinasabi ng ex ni Jack. Pagkaliko ko sa madilim na eskinita na yon ay medyo binagalan ko din ang aking lakad. Nakikiramdam kung talagang may susunod sa akin. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng mga yabag ng paa. Maingat ang bawat hakbang nito ngunit dahil tahimik ang lugar na yon ay maririnig mo pa rin kung may kasunod kang naglalakad. Dito ko nakumpirma ang aking hinala. Mukhang may sumusunod nga sa akin. Kung sino ito ay hindi ko alam. Binilisan ko ang aking paglakad upang marating agad ang aking destinasyon. Kasabay nito ay bumilis din ang hakbang ng sumusunod sa akin na individual. Nakaramdam ako ng pangamba ng mga oras na yon. Lakad takbo ang aking ginawa at walang lingon-lingon na tinungo ang aking destinasyon. Pagkalabas ko ng iskinita ay nasaktuhan naman na may nag-aabang na UV sa may sakayan kaya agad akong sumakay. Doon ko pa lamang naisipan na lingunin ang aking likuran. Mula sa iskinita ay nakita ko na may nakatayong isang matangkad na individual habang nakasuot ito ng cap at itim na damit. Taimtim itong nakatingin sa akin habang sa makaalis ang aking sinasakyan. Nakahinga naman ako ng maluwag matapos nito at safe na ako. Yun ang nasa isipan ko. Pero nagkakamali pala ako. Pagkadating ko kasi sa binabaan ko ay napansin ko ang isang lalaki na nakatayo sa may poste at tila may inaabangan ito. Bandang 8:00 na rin yun ang gabi at tanging ang ilaw na mula sa kinakatayuan na lamang nito ang siyang nagsisilbi kong liwanag ng gabing yun. Ang suot nito ay tila tulad ng kasuotan ng kanina lamang ay sumusunod sa akin. Pagkalabas ko ng trabaho. Sa tabi nito ay may motor na nakaparada. Marahil ay ito ang ginamit ng taong ito upang maunang makarating doon. Kung paano niya nalaman kung saan ako bababa, iyon ang hindi ko po alam. Ramdam na ramdam ko ang kabog ng aking dibdib pero hindi naman pwedeng antayin ko na makaalis ito bago ko tunguhin ang daan pauwi sa amin. Nakayuko lamang akong naglakad at nilampasan ito. Hindi ko iyata kayang tingnan ang mukha niya dahil baka kung anong gawin pa nito sa akin. Ramdam ko naman ang pagsunod ng tingin niya. Dahan-dahan ang aking paglalakad. Natatakot na baka matrigger ko ang taong yon. Baka sakaling kapag nagpanggap ako na hindi ko siya napansin kanina ay tigilan na ako nito at hindi na muling sundan pa. Nang medyo nakalayo na ako sa kanya ng bahagya ay saka ako tumakbo
ng pagkabilis-bilis. Binaybay ko ang kahabaan ng kalsadang yon kahit pa nga halos tahulan na ako ng mga asong nakapaligid sa aming lugar. Naramdaman ko ang pagsunod niya dahil narinig ko ang mga hakbang niya sa aking likuran. Gustuhin ko mang sumigaw para humingi ng tulong ay hindi ko magawa. Nablangko na ang aking utak. At ang tanging nasa isip ko na lamang na mga oras na yon ay makauwi ng ligtas sa aming bahay. Malapit na ako noon sa amin nang mapagpasyahan kong lingunin ang sumusunod sa akin. At parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan nang makitang wala na ito doon. Pero nagtuloy-tuloy pa din ako at baka bigla na lamang itong bumalik at maabutan ako. Nakatingin pa din ako sa aking likuran nang bigla akong mabangga sa isang matigas na bagay. Napaupo pa ako noon sa kalsada dahil sa lakas ng impact nito. Napaangat ako ng tingin habang sapo-sapo ang aking likuran. Pagagalitan ko sana ang aking nasa harapan ngunit walang lumabas na boses sa aking bibig nang makita ko kung sino ang kaharap ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan nang maaninag na nasa harapan ko na ang kanina lamang ay tinatakasan kong individual. Nakangisi ito sa akin na para bang nang uuyam at nagsasabing akala mo ba ay matatakbuhan mo ako? Dahan-dahan akong tumayo habang ito naman ay tinanggal ang sombrerong suot niya. Bumungad sa akin si Jack. Nangiting-ngiti habang nakakagat labi pa. Kumaway pa ito sabay sabing grabe ka naman. Bakit mo naman ako tinatakbuhan? Parang wala naman tayong pinagsamahan. Halatang pilit ang mga ngiti nito. Ako naman ay hindi makasagot. Nagtataka kung paano nito nalaman ang lugar kung saan ako umuuwi upang maunahan ako nito. Maging ang mga shortcut na daan patungo sa amin ay tila kabisado din niya. Hindi ko alam ang aking gagawin ng mga panahong yon dahil natotorete na ang aking utak sa sobrang kaba. Lahat ata ng logical na sagot upang matakasan ko ang aking sitwasyon ay tila lumipad na papalayo sa aking isipan. Ganun pala talaga ang nangyayari kapag nasa isang critical kang sitwasyon. Wala nang papasok sa isipan mo at mabablangko ka. Napadasal na lamang ako ng tahimik na sana ay may isa sa mga kapitbahay namin ang lumabas man lamang sa kanilang bahay upang makahingi ako ng tulong. Unti-unti nang lumalapit sa akin si Jack habang pasuklay-suklay pa ito ng kanyang buhok. Ibang-iba ang kanyang aura kumpara sa 2 beses na nakita ko siya. Hindi siya seryoso, hindi din mapagbiro. Tila ang inilalabas niyang vibes ng panahon na yon ay yung mga nakakatakot na nilalang na may masamang balak sa iyo. Tatakbo na lang sana ako pabalik mula sa aking pinanggalingan nang marinig ko na bumukas ang gate sa tapat ng aming kinakatayuan. Napalingon naman ako doon at pansamantalang nawala ang focus sa taong nasa aking harapan. Mula doon ay lumabas ang isa sa aming mga kapitbahay na may daladalang basura. Agad naman itong napatingin sa akin na medyo nakakunot pa nga ang noo. Sabay tanong na ano daw ang ginagawa ko doon at bakit nakatayo lamang ako sa gitna ng daan. Magsasalita na sana ako na kailangan ko ng tulong pero pagtingin ko sa aking harapan ay wala na si Jack. Napalingon ako sa paligid upang tingnan kung saan ito nagpunta pero nawala ito na parang bula. Marahil nang marinig nito ang tunog ng gate ay nanakbo din agad ito. Bagaman at may kaba pa din ako ay sinagot ko na lamang ang aming kapitbahay na may asong pag-alagala kaninang kaya naman napatigil ako sa paglalakad. Matapos kong magpaalam dito ay mabilis akong umuwi sa aming bahay at hindi ako lumingon sa takot na baka bigla na lang sumulpot kung saan si Jack. Pagkadating ko sa bahay ay parang doon ko lamang naramdaman ang halo-halong emosyon. Napaiyak na lamang ako na siya namang naabutan ng aking mommy at daddy. Nagtataka mga ito at nagtanong sa akin kung bakit ako nasa ganong sitwasyon dahil ayaw ko din namang maglihim sa kanila ay agad kong ipinagbigay alam ang lahat ng mga nangyari sa akin. Nagalit at nagulat ang mga ito.
Sabayaya sa akin na magpunta sa aming barangay upang ipablotter na si Jack. Nang sa ganon ay hindi na ito makatungtong pa sa aming subdivision. Nag-file din kami ng report sa mga pulis bilang dagdag proteksyon. Matapos namin gawin yon ay medyo napanatag naman ang aking kalooban. Pero hindi pa din maalis sa akin ang pangamba sa maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Sa kagustuhan ko na malaman ang punot dulo nito ay agad akong nag-message sa ex ni Jack at sinabihan na magkita kami kinabukasan. Wala naman itong pag-alinlangan na pumayag sa aking request. Kinabukasan ay sa malapit na cafe lamang kami nagkita. Ikinuwento ko sa kanya mga naganap sa akin noong nakaraang gabi at agad naman ako nitong dinamayan. Ibinahagi din ito ang kwento nila ni Jack. Tulad ko ay nakilala din niya ang lalaki sa isang dating app. Mukhang doon daw talaga ito tumatambay upang makahanap ng kanyang makakarelasyon. Nung una daw ay mabait ito sa kanya kaya naman nahulog agad ang kanyang loob, ngunit ilang buwan pa lamang daw. Magmula nang maging sila ay lumabas ang tunay na kulay nito. Masyado daw itong possessive at siloso na kadalasan nga ay nagreresulta sa kanilang away. Nang hindi na daw siya makatiis sa sobrang pagiging mahigpit ng lalaki, ay nagtangka siyang makipaghiwalay dito. Ngunit pananakit lamang daw ang kanyang nakuha at pagbabanta. Na kapag iniwanan siya nito ay may mangyayaring hindi maganda sa kanyang pamilya. Sa takot na saktan din ito, ang pamilya niya ay nagpatuloy ito sa relasyong yon kahit pa nga puno ito ng pisikalang pananakit mula sa lalaki. Tinis daw niya ito ng ilan pang mga buwan bago tuluyang magsalita sa kanyang pamilya. Napagalitan pa nga daw siya ng mga ito dahil hindi daw agad siya nagsabi. Ora mismo dahil agad nilang nireport si Jack sa mga pulis at sa kanilang barangay upang hindi ito makalapit pa sa kanya. Matapos naman daw nito ay tanging mga pagbabanta na lamang ang kanyang natatanggap. Ngunit hindi na ito naglakas loob na humarap o lumapit pa sa kanya. Dito daw siya gumawa ng sarili niyang pagsasaliksik kung bakit ganoon ang kinikilos ni Jack. Napag-alaman niya na may history daw pala talaga ng mental health problem ang pamilya nito. Simula sa kanyang alcoholic na nanay, dahil nga daw madalas na naiiwanang mag-isa si Jack, tila gumawa ito ng sarili niyang mundo kung saan siya lamang ang naroroon. Mukhang sa kadahilan ng madalas nga ay siya lamang ang kausap ng kanyang sarili, ay may nabuo itong iba't ibang personalidad. Napansin marahil nito ang pagtataka ko kung paano niya nalaman ang lahat ng yon. Kaya naman sinabi nito na nakuha daw niya ang impormasyong yon mula sa dating nurse na tumingin noon at nagte-therapy kay Jack. Akala daw ng nurse na yon ay magaling na ang lalaki, ngunit mukhang na-trigger na naman ang kanyang multiple disorder nang maka-encounter na naman ito ng isang nakakatromang pangyayari sa buhay. Doon ko lubos na intindihan kung bakit sa tuwing kaharap ko si Jack ay parang ibang tao ang kanyang nakakausap. May iba't ibang pagkatao pala ito na tinatago. Batay na din sa sinabi ng ex niya, ay nasagot ang katanungan ko noong nakaraang gabi kung paanong nalaman ito kung saan ako nakatira gayong hindi ko naman nabanggit ang eksaktong lokasyon ng aming lugar. Ayon kasi dito ay kapag may nagugustuhan daw itong isang tao, ay agad nitong inaalam ang bawat detalye tungkol sa individual na yon. Kaya naman hindi daw talaga imposible na sa ganung paraan din ito malaman ang aking lokasyon. Matapos naming makapag-usap ay nagpasundo na rin ako kay Daddy dahil takot pa din ako na baka naroroon na naman at nakasunod na naman sa akin si Jack. Simula naman ang ipablotter namin siya ay hindi ko na ito muli pang nakita. Tuwing uuwi naman ako galing sa trabaho kahit pa nga night duty ako ay sinusundo na ako nila Daddy at Mommy. Maging ang mga katrabaho ko ay sinasabayan na rin ako simula nang malaman nila ang nangyari sa akin. Laking pasasalamat ko na lamang din dahil mukhang tinantanan na rin naman ako ng tuluyan ng lalaking yon.
Ilang buwan pa lamang matapos ang pangyayaring ito sa akin, Papa Dudut. Kung ano man ang nangyari kay Jack ay wala akong naging balita pa. Umaasa na lamang ako na naway wala siyang panibagong mabiktima upang sa ganon ay hindi na maranasan pa ng iba ang takot na ipinadanas niya sa amin na kanyang mga nakasalamuha. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras sa pagbasa ng aking liham at naway mas marami pa kayong ma-entertain at mabasa mga liham upang maibahagi ang kwento ng mga ito. Katulad ko. Lubos na gumagalang, Becky. Dumarating talaga sa ating buhay na nadadala tayo ng pressure ng ating mga kapamilya o kakilala. Dito madalas ay nakagagawa tayo ng mga bagay na minsan ay siyang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Lagi sana nating tandaan ang madalas na paalala sa atin ng ating mga magulang. Huwag tayong basta-bastang magtitiwala sa ating mga nakikilala, lalo pa nga at kung ito'y sa likod ng screen lamang. Dahil sa panahon ngayon, wala nang imposible at madali na lamang para sa iba na gumawa ng kanilang mga peking katauhan. Hanapin kami sa Spotify, Papa Dudut Stories. Ganon din ang Kaistorya YouTube channel. Mag-subscribe po kayo dyan para sa gabi-gabing mga horror stories. Ganon din po ang Papa Dudut family. Maraming salamat po sa mga bago naming mga subscribers sa mga channels na yan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.